Pangatlo, paano ba tayo tutugon sa kabutihan ng Diyos sa atin? Always depend on Him. So, balikan natin yung scene na kung saan pinatawag ng Diyos ang kanyang mga mamamayan at sinabihan niya na hindi niya kailangan ang mga handog nila na material na bagay. Tignan natin ano yung sinabi ng Diyos na kailangan niya sa kanila. Sabi sa Salmo 50 verse 15, "Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan at ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo." Wow, ang talata na ito ay nagsasabi sa atin na tuwing meron tayong problema, tuwing meron tayong challenges sa buhay, ang inaasahan niya sa atin ay tatakbo tayo sa Kanya at hindi tayo aasa sa ating sariling galing o kaya sa ating naipon sa bangko. Hindi tayo aasa sa ibang tao o hindi sa Kanya lamang tayo tatakbo upang humingi ng tulong. Sa Kanya tayo magdidepende. Nakakalungkot, minsan tayo ang nagiging instrumento para hindi matutong lumapit sa Diyos ang isang tao. Paano? Kung tayo ay nagkukonsinti sa isang tao, binibigyan natin siya ng binibigyan ng tulong kahit wala siyang ginagawa para magsikap sa buhay at wala din siyang ginagawa para hanapin ang Diyos. At sino nagiging Diyos niya? Ikaw. Kasi sa'yo siya nakaasa. Meron akong pinayuhan, sabi ko sa kanya, huwag kang magbigay. Hayaan mo siya mahirapan. At sabihin mo sa kanya na lumapit siya sa Diyos. Bakit? Kasi kung talaga magbabalik loob ang tao na iyon sa Diyos at hihingi siya ng tulong, ay hindi siya tatanggihan ng Diyos. Bakit? Kasi yun ang puso ng Diyos. Gustong-gusto niya na tayo ay lumapit sa Kanya at hindi sa atin o sa ibang tao. Kaya kaibigan, simulan mo manalangin at humingi sa Diyos para sa iyong pangailangan. Sinagot ng Diyos ang dalangin ni Abraham na iligtas si Lot at ang kanyang pamilya sa paggunaw ng Sodom. Sinagot ng Diyos ang panalangin niya para magkaanak si Isaac. Sinagot ng Diyos ang prayer ni Joshua at huminto ang pag-ikot ng araw. Sinagot ng Diyos ang dalangin ni Hannah na magkaanak kahit pa nga siya ay baog. At marami pang panalangin ang makikita natin sa Biblia na sinagot ng Diyos. At hindi lang ang mga character sa Bible natin makikita yung pagsagot ng Diyos sa mga panalangin. Kung hindi, kahit sa atin din na mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Pakinggan natin ang isa nating kapatid tungkol sa pagsagot ng Diyos sa kanyang panalangin. Noon, ang buhay ko napaka-plain lang. Hindi ko nga kilala kung sino ang nagbigay ng buhay sa atin. Alam ko na may Diyos. Alam ko na may tinatawag tayong Panginoon. Pero hindi ko alam yung mga bagay na kaya niyang gawin sa ating buhay. Minsan, dumating sa buhay ko yung isang dagok na kung saan nakilala ko ang Panginoon. Noon, lagi ako sa party, laging kasama yung barkada, gastos dito, gastos doon. Hindi ko nga nabibigyan ng time yung pagpunta sa church. Hindi ko nga nabibigyan ng time yung pagpe-pray, pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko nga naiisip na may mga bagay siyang ginagawa para sa akin. Nung mga panahon na nawalan ako ng mga kaibigan, ng mga taong makakapitan, at bago pa nila ako iniwan, may mga bagay pa silang iniwan sa akin tulad ng problemang financial, may mga hindi sila binayaran, na mga utang na tinulungan ko sila, which is sobrang nagsubsob sa akin sa lahat ng bagay. At dumating din ako sa point na nalaman ko, April noon, 2022, dinugo ako ng sobra, halos 2 linggo. Nagtataka ako, bakit dinugo ako ng napakahabang panahon, napakahabang araw. That was my first time na pumunta ako sa Obigayni kasi nga hindi ko na kaya yung pagdudugo. Sobrang nag-feel yung itsura ko, hindi na ako makatayo. Nalaman ko na nagkaroon ako ng myoma, 3 to 4 inches. Ang sabi ng doktor, malaki na. Pag lumaki pa siya ng konti, kailangan ko ng operation. Pero dahil sa nararamdaman ko, at halos sa dami ng problema na naiisip ko, nagpray ako. Sabi ko, bakit mo ko ginaganito? Imbis na ipray ko yung kagalingan ko, tinanong ko pa ang Diyos kung bakit niya ako binibigyan ng ganitong pagsubok. Hanggang sa may nakilala ko ang kaibigan, nagkinwento ko lahat sa kanya. Ang sabi niya sa akin, alam mo, may wisdom sa sinasabi mo hindi mo lang siya makuha at maintindihan. Sama ka sa akin, makinig ka, para ma-enlighten ka. So doon po hindi ko maintindihan kung ano yung ibig niyang sabihin. Hanggang sa one night, tumanggap ako sa Panginoon na nilagay ko siya sa aking puso at nagsimula na akong mag-pray. Ang sabi sa akin ng doktor, kapag hindi daw lumiit dun sa gamot na iniinom ko, 1 to 3 months, kailangan kong maoperahan. Sabi ko, nakilala ko ang Lord. Ang sabi ng kaibigan ko, hindi nagkukulang ang Panginoon. Kaya ako po, ang ginawa ko, nanalig ako sa Diyos na hindi ko kailangan ng operasyon. Kayang tunawin ng gamot
na binibigay ng doktor, kayang tunawin ng lifestyle na gagawin ko dahil sa tulong na rin ng Panginoon sa pananalangin. Hindi ko kailangan ng operasyon. Naniwala ako at nanalig ako na hindi ko kailangan maoperahan. Hanggang sa sinunod ko po lahat ng advice ng doktor at tumigil ako sa lahat ng gawain ko noon. Nagstay ako sa bahay, nag-online worship ako, tinry kong pumunta sa mga church kahit na hirap ako magpaalam sa amo ko. Pero miracles happen po eh. Pinapayagan ako ng amo ko kahit na hindi ko day off. Hanggang sa nakilala ko po si Brother Mike. Nakita ko po yung mga video niya, nanood ako. At sumalad na rin po ako sa WOTG. Dito po nakita ko na may isang pamilya na yumakap sa akin. Nakita ko po na nagamit ang buhay ko ng todo sa Panginoon dahil sa Worth G family. Maraming salamat sa mga mensahe na naririnig ko kay Brother Mike na ginagamit na daluyan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Naging malalim po ang relasyon ko sa Diyos at naniwala ako sa buong taon na gagaling ako. Hanggang sa recently lang po itong September na to, huling check up ko po at pap smear ultrasound, nakita po na normal na po lahat, na clear na po ako, na hindi ko na po kailangan maoperahan. Kaya ako po, sobrang saya ko na dinidinig talaga ng Panginoon ang lahat ng panalangin. Ang Panginoon po natin hindi nagkukulang sa ating buhay. Maniwala lang po tayo na gagamutin niya lahat ng nararamdaman natin, even ang mga pusong nalulungkot. Kaya wag po tayong tumigil maniwala. Tinulungan ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng faith na meron ako sa Panginoong Jesus. Kaya alam ko po, mga kapatid, mga kaibigan ko, kayo rin po ay gagamutin at tutulungan ng Panginoon. Amen? Praise the Lord po at maraming salamat. Salamat sa Sister Nick sa iyong patotoo. Nako, nakaka-amaze talaga ang Diyos sa kanyang katapatan sa mga taong nagdedepende sa kanya. Now, ang tanong, sino ang nag-glorify sa testimony ni Sister Nix? Ang Diyos. At yun yung purpose. Sabi dyan, ililigtas ko kayo at ako'y pararangalan ninyo. Grabe, anong sinasabi ng Diyos? Humingi ka sa akin at bibigyan kita. And then, pararangalan mo ako. Ang ibig sabihin, ipoproklama natin yung katapatan ng Diyos sa atin kapag sinagot na tayo at magpupuri tayo sa Kanya. At kapag ginawa natin ito, ay magpupuri din ng ibang tao sa Diyos dahil sa kanilang nasaksihan. Sabi sa Mateo 7:7-8, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Wow, ang sabi dito, ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang ibig sabihin, nakahanda na yung ibibigay ng Diyos na hihingin natin. Ang inaantay niya lang ay humingi ka. Tingnan mo, sabi niya sa Mateo 6:8, huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung anong kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Now, maaaring tinatanong mo, kung alam na ng Diyos yung kailangan ko bago ko pa hingin sa Kanya, bakit pa ako mananalangin? Bakit hindi na lang niya ibigay kay manalangin ako o hindi? Alam mo, kailangan nating tumawag sa Kanya dahil una, ang sabi sa talata ay ililigtas niya tayo. Ang ibig sabihin ay umaasa tayo sa Kanya. Kung hindi ka tatawag sa Kanya, ay parang sinasabi mo sa Kanya na kaya mo ang sarili mo. Pangalawa, kung tatawag ka sa Kanya, ay mas lalo kang magiging malapit sa Kanya. Pangatlo, gusto niyang ikaw mismo ay sabihin mo sa Kanya ang kailangan mo para makita niya ang iyong pagtitiwala. Kaya kaibigan, gawin mong habit ang manalangin at humingi sa Diyos personally. At hindi lang personally, kung hindi, i-request mo din ang iyong panalangin sa pamagitan ng ating mga kapatid. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil meron tayong intercessory prayer ministry na kung saan ay pinapakita natin yung dependence natin kay God. Pinapakita natin na wala tayong magagawa ng hiwalay sa Kanya. Naalala ko nung araw, nung nakilala ko ang Panginoong Yesus sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang magandang plano para sa akin, ay natutunan ko magdepende sa Kanya sa pamamagitan ng pagtigil sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Dati, malakas akong kumita dahil nga illegal yung aking mga ginagawa. Pero dahil nalaman ko na mabuti ang Diyos at Siya ay tapat at maganda ang plano Niya para sa akin, ay sinubukan ko na magdepende sa Kanya. Sabi ko, Lord, hindi ko na gagawin ito dahil alam ko na mas mabuti ang paraan mo kaysa sa paraan ko. At alam ko na ikaw din ang magpo-provide ng kailangan ko. At simula noong tinanggihan ko ang mga bagay na ginagawa ko dati, ay nakita ko ang pagkilos ng Diyos.
Kahit kailan ay hindi niya kami pinabayaan at siya ang nagbigay sa amin ng aming mga pangailangan. At dahil dito ay naparangalan ang pangalan niya dahil ito ang ginawa kong patotoo. Maaaring nagdedepende ka sa iyong magulang, pero sinasabi naman niya, tigilan mo na yung pananampalataya mo, kung hindi na kita susuportahan. Kaibigan, huwag kang matakot na magdepende sa Diyos. Minsan piniplease mo ang iyong boss kahit na alam mo hindi naman tama yung kanyang ginagawa. Kasi natatakot ka na mawalan ng trabaho. Kaibigan, magdepende ka sa Diyos at hindi sa tao. Ito yung tamang response sa kabutihan na pinakita niya sa iyo. Sa kanya ka lang umasa at ang sabi niya, humingi ka at ibibigay niya at ikaw ay magpaparangal sa kanya. Kaya kaibigan, gumawa ka ng iyong prayer journal. Isulat mo lahat doon ng iyong mga request at itala mo din ang mga nasagot na ng Diyos. Hatiin mo sa gitna ang iyong notebook. Sa kaliwa, ilagay mo yung mga prayer mo. Sa kanan, ilagay mo doon yung date kung kailan sinagot at paano sinagot ng Diyos ang iyong panalangin. Gawin mo ito at makikita mo kung gaano ka-faithful ang Diyos sa atin. Tuwing magka-quiet time ka, buksan mo ang prayer journal mo. Yung mga prayer na hindi pa sinasagot, ay ipanalangin mo ulit sa Kanya. At yung mga sinagot naman niya, ay ipagpasalamat mo ulit sa Kanya. At habang ginagawa mo ito, ay lalakas ang iyong pananampalataya sa Diyos. At pag dumating yung bagyo sa buhay, buksan mo ang iyong prayer journal. Tingnan mo doon yung katapatan ng Diyos. Punta ka sa iyong miracle jar. Basahin mo isa-isa yung ginawa ng Diyos na milagro sa buhay mo at magtiwala ka na hindi siya nagbabago at hindi magsasawang gumawa ng mabuti. Sabi ni John Piper, God will not turn away from doing you good. He will keep on doing good. He does not do good to His children sometimes and bad to them other times. He keeps on doing good and He never will stop doing good for 10,000 ages of ages. When things are going bad, that does not mean God has stopped doing good. It means He is shifting things around to get them in place for more good if you will go on loving Him.